ginagamit nating ilaw sa bahay na light emitting diode. Gamit ko to doon sa banyo o gamitin sa altar kung wala kayong color temp, tapos meron yung specification gaya ng ilang lumens o binubuo yan ng term na candle. Made in PRC, People's Republic of China. Pagka-pricey si candle bulb kasi ito ay kailangan maging matibay ito. Ang pagkakagawa sa kanyang materyales ay mga 4 years ko na to ginamit. Nyo na lang po, basahin nyo para makita nyo yung kanyang specs. Kung siya masira ay 15,000 R. Ito yung bullet, pero ako na nagbigay na. Meron tayo ditong live outlet. Guys, huwag nyo gagawin ito kung meron kayong mga kasamang bata. Sa mga nagtatanong kung ano tawag dito, ang tawag dito ay pendant liwanag. So, testing po uli natin. Ito po yun, no, yung 10 watts na ginagamit namin dito. Fit natin ay 12 watts. Medyo mataas po yun ng 2 watts, pantay yung liwanag pag nagdidistra yung kanyang plastic diffuser, nagka-crack po yung katagalan. Bago matanggal yung diffuser, so 3 years to 4 years, hindi ako sure kung... Welcome back sa ating YouTube channel, Nate Vlog TV. I hope nasa mabuti kayong kalagayan at ito yung ating topic ngayon. So, didiscuss natin yung iba't ibang klaseng LED light sa bahay o ginagamit nating ilaw sa bahay na light emitting diode light. So, meron tayo ditong brand na Greenfield. Itong Greenfield na to ay 3 watts. Ginagamit ko to doon sa banyo o sa maliit na kwarto. Pwede rin itong gamitin sa altar kung wala kayo mabili. Kung kayo ay gagamit ng LED light sa altar, ito yung bilhin nyo. Yung candle bulb. 4 watts nga lang yan, so medyo may kalakasan. Pero para hindi siya nagkakalayo sa 3 watts saka yung 4 watts. Halos parehas lang kanyang light performance. So makikita nyo yan, kung bibili kayo, ito yung kanyang color temp, tapos meron yung specification gagaya ng ilang lumens o gaano kaliwanag. Ang isang lumens, kung nagtatanong kayo, ay binubuo yan ng term na kandela. O ang isang kandela is kumakatawan sa isang kandila. Kaya tinatawag nila. So kung naalala niyo yung science nyo dati, meron sa physics, yung tinatawag na kandela o yung lumens. So may kinalaman yun. I-research nyo na lang para maintindihan nyo. Tapos, yung kanyang beam angle, 220 degrees. So, yan po. So, lahat ng ating mga ginagamit na mga LED lights ay gawa yan ng China. Bibihira yung mga product dito na gawa sa atin. So, ito, si Greenfield, maganda yung brand yan, pero alam ko gawa rin to sa China. Made in PRC, People's Republic of China. Tapos, meron tayo dito na Omni, saan ito gawa? O, Philippines daw. Yan. Pero inaangkat lang natin to. Yan. So, pakita natin yung second product natin. Yung third product. I'm sorry. Ito yung Osram. Ito naman, gawa rin to ni China. So, kadalasan, yan. Ang kagandaan ni Osram, ang kulay ni Osram, ito yun. Siya ay bullet type yung kanyang design. So, hindi siya pa-spear o pabilog. Yan. Ito ay 7 watts. Ang halaga nito, guys, ay 150 pesos sa handyman. Kung nagtatanong kayo, ito sa handyman ko rin ito nabili. Ang price ito ay 189 pesos. Medyo may pagka-pricey si candle bulb kasi ito ay consider as heavy duty LED lights o LED lamp. Mas patibay yan kasi kadalasan ginagamit natin to 24/7 o walang patayan. So therefore, kailangan maging matibay ito. Ang pagkakagawa sa kanyang materyales ay mga high-end, kaya medyo may kamahalan. Okay, so itong spear type, ito yung pinaka-common. At kung magkatanong kayo, ito, pag binuksan natin yan, ang loob niyan ganito. Yan. Focus natin. Yan. Ito yung Osram, ito ay 10 watts ang pagkakaalam ko.
ang age nito siguro mga nasa 3 or 4 years ko na to ginamit. So, nung nakaraang araw, bumigay na to. So, sulit na yung pagkakabili ko dito. Sa loob ng more than 3 years, pwedeng-pwede na. So, ganun talaga. Walang bagay na forever. So, lahat nasisira. So, pakita ko sa inyo tong nabili ko na Osram. Iba yung kanyang itsura. Nakakita na ba kayo ng flying saucer? Okay. Ito yung tinatawag natin na Osram LED Flying Saucer Lamp. Flying saucer po yan. Hindi po yan alien. O hindi po yan UFO. Tara, buksan natin to. So, bago natin buksan, ito yung kanyang specification. Tingnan nyo na lang po o basahin nyo para makita nyo yung kanyang specs. Ang kanyang power capacity ay ilang watts to? 12 watts o 1300 lumens. Ang burning time niya, bago siya masira, ay 15,000 hours. Ang kulay niya ay daylight o puti, LED bulb. Ito yung kanyang itsura at ito yung kanyang price sa handyman. 379 pesos. Kung yung price ito at nung ibang mga pinakita kong leading LED lights ay gano'n ang presyo, kay SM, kay handyman, di sila nagkakalayo ng prices. Okay? Buksan natin. Ito yung kanyang laman. Ito yung kanyang presyo. Focus na lang natin. 379 pesos. Ito. Tago nyo lang yung box kasi meron niyang 1-year replacement. Okay. Ito yung kanyang itsura. So, subukan natin kung gaano siya kalakas o gaano kaliwanag. Unahin natin muna itong Osram na bullet type yung kanyang design. Hindi naman nakalagay dito yung bullet, pero ako na nagbigay ng kanyang alias o category. Binansagan ko na lang bullet kasi shape siya ng bullet eh. Okay, buksan natin. Meron tayo ditong live outlet. Naka power o energize. Guys, huwag niyong gagawin to kung meron kayong mga kasamang bata. Kasi ito ay live. Yan po. Ganyan po kaliwanag yung ating bulb. Yan. Patayin natin ilaw. So, ganyan po siya. Yan. Nakakalas lang po yun sa ilalim. Pero, pasensyahan nyo lang po. Ganyan siya kaliwanag. Okay? Subukan natin yung isa. Yan. So, subukan natin kung gaano kaliwanag. So, guys, inuulit ko, huwag nyo itong gagayahin. Sa mga bata dyan, huwag nyo kayo mag-a-attempt gawin yan. Kasi baka yan ay makadisgrasya sa inyo. So, yan po yung kanyang liwanag. Okay. Sa mga nagtatanong kung ano tawag dito, ang tawag dito ay pendant receptacle. Ito yung ginagamit na pang outdoor. Kung maglalagay kayo ng ilaw sa labas o bombilya, ito yung ginagamit. So, inuulit ko, pendant receptacle. So, tara, palitan natin yung ilaw namin dito sa sala para makita natin kung gaano kalakas yung ilaw. So, ayan po guys. Naikabit ko na yung ilaw. Subukan natin kung gaano kaliwanag. So, ayan po. So, maliwanag po siya compare po doon sa ginagamit namin dati na 10 watts na Osram. Ayun po si Kuya Adler. Shoutout Kuya Adler. Kumakain po siya ng mais. Saka ng chicken. Okay. Okay. So, ayan po yung kanyang liwanag. So, testing po uli natin. Ayan po, madilim. Buksan natin.
Ganyan po. Isa pa. Okay. So, kita nyo na po yung diferensya ng ilaw. Napakaliwanag po niya. Okay, balik tayo dito sa ating ginagawang discussion. Ito po yun, no, yung 10 watts na ginagamit namin dito. Ayan. So, yung kinabit natin ay 12 watts. Medyo mataas po yun ng 2 watts. At maliwanag. Ang kaganda niya, malapad. Ang problema lang dito sa Osram na bullet type, pagtagal, nagkakaroon po siya ng crack dito sa gilid. Doon sa kanyang tinatawag na diffuser. So, kung meron kayong idea sa mga photography, etong plastic na cover na yan, ito yung tinatawag natin diffuser pag sa mga camera, doon sa mga flashes natin, para balanse o pantay yung liwanag pag nagdi-distribute ng flash. Kaya diffuser po yan. So, nasisira yung kanyang plastic diffuser, nagkakrack po yung katagalan pag lagi po siya naka-open. Yun lang po yung problema nito. Pero overall, maganda siya, maliwanag, slim type, at consider matibay. Kasi ito, wala na yung diffuser niya. Inabot to ng 2 years bago matanggal yung diffuser. So, okay pa naman. More than 3 years ko na ito ginagamit. So far, umabot siya ng 3 years to 4 years. Hindi ako sure kung 4 years ba. Pero sa ganong katagal, sulit na yung pinambili natin dito. Okay, so hanggang dito na lang po yung ating maikling video. Pa-subscribe na lang po, pa-like yung ating video, at pa-share na lang din po. God bless po, and ingat po kayo palagi. Bye-bye!